Hi guys, kamusta po? My name is Ronald, isa akong OFW dito sa Singapore. Para to sa mga Filipinong lalabas ng Philippines or magdi-depart sa Philippines. Lalo na sa mga first-timer, mga sponsored na traveler, or imimit yung jowa or afam sa ibang bansa. So kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Marami pa tayong mga useful video papuntang Singapore and Philippines. And also, if you're an OFW, marami po tayong useful video, so please subscribe. Hi guys, welcome back. Mas mahalaga na alam pa rin natin yung mga immigration protocols kasi ganun pa din yung guidelines na susundin ng immigration. Medyo strict pa rin sila. So first, yung basic documents muna pag-usapan natin. E-travel departure. So madali lang yan. I think most of the Filipino alam na to. 2 to 3 days or 4 days before ka lumabas ng Philippines. So if you're going to Singapore, syempre kailangan meron kang Singapore arrival card 2 days before or within 3 days bago ka dumating ng Singapore. Your valid passport na 6 months and flight ticket na merong return date. Kung required ang visa sa pupuntahan yung bansa, also please make sure na meron kayo nun. And the last 2 things that I always recommend, magdala kayo ng proof of your finance or bank cards or GCash or anything na maipapakita nyo na meron nga kayong fund para sa trip nyo. And next is, kung meron kang work, bring a proof of employment. Either work contract, work ID, or company ID. And if you are under ng government, bring a travel authority. If you are an OFW, first time lalabas ng Philippines, or first time umuwi ng Philippines, make sure na meron kayong OEC, verified work contract, under ng POEA or Philippine Embassy, your work visa or employment card, anything na equivalent doon na nagpo-prove na meron kayong work. Tapos, i-double check nyo na lang sa POEA or sa employer nyo if kailangan nyo ng PDOS and medical. Next naman is yung mga merong AFAM. I always mention this, yung mga may foreign jowa, make sure na to check kung kailangan nyo ng CFO. Kasi isa rin to sa mga usually na hinaharang ng immigration at nagkakaroon ng second interview. And lastly, for minors below 18 years old, traveling alone or accompanied with a legal guardian na hindi kasama yung parents, make sure to have a DSWD clearance. After yung mag-check-in at magbayad ng travel tax, pupunta na sa immigration. So usually dito tayo nagkakaroon ng problema sa immigration. Kasi meron akong bagong resource sa mga ibang taong nag-travel recently lang. Ito yung form, share ko sa inyo. Ito yung form na Border Control Questionnaire or Border Questionnaire Control. Mahalaga na alam natin to, so basahin nyo mabuti. Kasi guys, dito naka-pattern yung mga tinatanong ng immigration officer. Ang gusto kong i-highlight is yung income. Kung kayo ba ay self-funded or ikaw gumastos ng travel nyo or ticket or binili ng sponsor ng company or kamag-anak. So mahalaga na alam nyo yun. Tapos next naman is kung anong status nyo, kung may business ba kayo or freelance kayo or nagtatrabaho. Kasi kailangan malaman ng immigration yun na meron kayong trabaho na babalikan sa Philippines after ng trip na to. Kasi nga 'di ba guys, meron tayong initial screening. Kapag okay ka sa 45 seconds, nasagot mo lahat, naipresenta mo lahat ng documents mo, tatatakan ka na, picture, okay na yun. Pero pag nakatanggap ka ng form na to, ibig sabihin magkakaroon ka ng second screening na magtatagal ng 15 minutes or more. Nandiyan yung assessment ng unang immigration officer. Para pag binasa na ng second immigration officer, alam na niya yung mga information kung bakit kayo nirefer sa kanya. Main reason kung bakit kayo nagkaroon ng second immigration interview or screening is siguro kinakabahan kayo or hindi nyo na-state yung travel purpose nyo ng maayos kasi nga they are strict for human trafficking. Alamin nyo yung travel purpose nyo. Either pupunta kayo para bisitahin yung family nyo or going for an event or a tour or in-sponsoran kayo ng jowa nyo or anything. Basta alam yung travel purpose nyo, masasagot nyo lahat ng questions ng immigration officer. So yun lang guys, if you need more information about immigration tips, marami pa akong video. Check it out, mga other travel tips ko, paano sumagot, and mga things na dapat nyong malaman. So kung meron pa kayong mga tanong or anything, just comment down below.
I will gladly answer your questions. And by the way guys, kung nag-comment kayo sa YouTube ko, I usually reply 1 days or 2 days. Kapag hindi nyo natanggap yung reply ko or comment sa YouTube, please message me in Facebook. Hindi ako nanonotify ng YouTube ng mga ibang comments. So, chinek ko yung notifications ko. Ang dami kong hindi nasasagot. I apologize kung hindi ko kayo nasagot before. I hope this video have helped you. And please subscribe para kung merong bagong updates sa Philippine Immigration, Singapore, and OFW useful video, malalaman nyo agad. Hanggang dito na lang ulit. Thanks for watching.